Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May katibayan na sa kasinungalingan at panlulokong ginagawa ni Atty. Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Habang patuloy ang mga kaganapan, ang bawat hakbang ni Lilet at Trixie ay nagiging mas matindi at puno ng takot. Ang mga lihim na nais nilang tuklasin ay nagiging mas komplikado at tila mas marami pang piraso ng palaisipan na nagsisilbing hadlang sa kanilang misyon. Sa bawat pagdaan ng araw, ang mga mata ni Trixie ay nakatutok hindi lamang kay Atty. Alon, kundi pati na rin kay Patricia, ang ina niyang matagal nang may mga lihim na tinatago. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagmamasid, naguguluhan si Trixie kung paano magsisimula at kung ano ang mga hakbang ang dapat niyang gawin upang matuklasan ang katotohanan. Isang gabi, habang tahimik na nag-iisa si Trixie sa kanyang silid, isang makapangyarihang alingawngaw ang sumabog sa kanyang isipan. Ang pahiwatig ni Lilet tungkol sa isang lihim na pakikitungo ni Atty. Alon kay Eira. Laking gulat ni Trixie nang maisip na marahil ang lahat ng ito ay may kinalaman kay Eira, na sa kabila ng lahat ng pagkakaalam niya sa relasyon ni Atty. Alon at ng pamilya ay hindi pa rin nakikita ang mga palatandaan ng kanyang kasinungalingan. Hindi ba't may iba pang mga piraso ng pahiwatig na hindi pa nila natutuklasan? At kung totoo nga ang mga ito, paano niya matutulungan ang kanyang pamilya kung siya mismo ay nahulog na sa isang malupit na panlilinlang? Habang ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa isipan ni Trixie, si Lilet naman, sa kabila ng kanyang lakas at determinasyon, ay nagsimulang makaramdam ng labis na bigat habang siya ay nagtatrabaho ng walang pagod upang matulungan si Rebecca sa kanilang kaso. Ang mga lihim ng nakaraan ay nagsimulang magbalik. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Rebecca tungkol sa kasong kanilang hinaharap, isang hindi inaasahang tawag mula sa hindi kilalang numero ang gumising sa kanilang pagmumuni-muni. Nang sagutin ni Lilet ang tawag, isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya. Ang boses ni Eira. "Ate, kailangan ko ang tulong mo," wika ni Eira. Ang boses nito ay puno ng takot at kaba. "May mga nangyari na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. At natatakot akong mawala ng lahat." Nagulat si Lilet sa narinig. At hindi rin siya nakatugon agad. Minsan lang mangyari ang ganitong tawag mula kay Eira. At sa kabila ng lahat ng alita nila, may kalungkutan at takot na naramdaman si Lilet sa mga salitang iyon. "Eira, anong nangyari?" tanong ni Lilet. Ang tinig ay puno ng pag-alala at kuryosidad. "Bakit ka natatakot? Ano ang mga nangyayari?" Ngunit hindi agad sumagot si Eira. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, muling nagsalita si Eira. Ngunit ang kanyang mga salita ay bumulong sa isang tono ng takot at pagkabahala. "Si Atty. Alon, may tinatago siyang lihim, ate. At ako ang unang nakakaalam nito. Hindi ko na kayang itago pa." Ang sinabi ni Eira ay isang mabigat na balita. At alam ni Lilet na may mas malalim na dahilan kung bakit siya tinawagan ni Eira. Agad niyang ipinagbigay alam kay Rebecca ang tungkol sa tawag. At sabay nilang tinangkang alamin kung ano ang lihim, ang tinatago ni Atty. Alon. Habang ang mga tanong ay patuloy na bumangon, nagsimula nang magbukas ang isang madilim na kabanata. Hindi lamang si Lilet at Trixie ang nahulog sa patibong ni Atty. Alon. Pati na rin si Eira, na siya ring isang mahina sa mga manipulative na taktika ng abogado. Habang si Trixie at Lilet ay nagsimulang maghinala,
Si Ira naman ay nagsimula ng makaramdam ng hindi pangkaraniwang pagkabalisa. Dahil sa pagmamahal kay Atty. Alon, nagiging bulag siya sa mga palatandaan ng hindi tamang nangyayari sa paligid nila. Nagdesisyon si Trixie na sundan si Atty. Alon, kasama si Lilet. Nag-imbestiga sila at nagmasid ng maigi sa bawat galaw ng abogado. Sa bawat hakbang nila, unti-unti nilang natutuklasan ang masalimuot na plano na itinatagong lihim ni Atty. Alon. Nalaman nila na may koneksyon ng abogado sa isang ilegal na operasyon at ginagamit niya si Ira upang makuha ang kanyang mga ari-arian at pera para sa mga pansarili niyang layunin. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay pa ring hindi nila kayang isiping mangyari, na pati si Ira ay nahulog na rin sa mga pangako at ilusyon ni Atty. Alon. Habang patuloy ang kanilang pagtuklas, dumating ang isang hindi inaasahang twist, isang malupit na paghiganti mula kay Atty. Alon. Alam niyang sinusundan siya, kaya't gumawa siya ng isang makapangyarihang hakbang upang guluhin ang kanilang mga plano. Sinadya niyang magpanggap na siya'y na-hold up, at sa kasabay ng kanyang pagpapanggap, nahulog si Lilet at Trixie sa kanyang bitag. Isang engkwentro ang naganap. Nagpanggap si Atty. Alon na nagligtas sa kanila mula sa mga peking kidnappers na kanyang inilabas mula sa kanyang mga kanyon. Sa labis na takot, nagpasalamat si Lilet at Trixie. Hindi nila alam na lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malupit na plano ni Atty. Alon upang patuloy na makontrol ang kanilang mga galaw. Ngunit habang si Ira, si Trixie at si Lilet ay naghahanda para sa susunod na laban, hindi nila alam na ang bawat hakbang na kanilang gagawin ay magiging mas matindi at puno ng panganib. Ang huling kabanata ng kwentong ito ay magsusumbong ng mga lihim na magpapabago sa kanilang buhay at ang pagtatapos ng isang masalimuot na laban sa pagitan ng mga pamilya, lihim at paghihiganti. Sa pagusbong ng bawat lihim, sisiko ang ilaw ng katotohanan sa dilim ng kanilang laban. At sa huli, hindi lang ang katarungan ang kanilang makakamtan, kundi pati na rin ang kalayaan mula sa mga kalaban nilang matagal nang nagpapanggap na kaibigan. Habang ang laban ay lumalala, si Lilet at Trixie ay nagsimula ng makaramdam ng matinding takot na hindi lamang si Atty. Alon ang may masamang layunin. Sa kanilang pagtutulungan, unti-unti nilang naisip na baka may ibang tao sa kanilang paligid na mas malapit pa sa kanila. Mga tao na may ibang agenda at higit pang dahilan upang masaktan sila. Isang araw habang si Trixie ay nagmamasid mula sa malayo, sa isang pampublikong lugar, nakita niya si Patricia na mukhang nakikipag-usap kay Atty. Alon. May kakaibang tensyon sa kanilang usapan na hindi nakaligtas sa matalim na mata ni Trixie. Dahil sa takot na maaaring masaktan ang kanilang pamilya, hindi nagdalawang isip si Trixie. Iniisip niyang kailangan nilang magtulungan at agad niyang ipinagbigay alam ang mga napansin kay Lilet. Ngunit nang magtangkang tanungin si Patricia tungkol sa kanyang relasyon kay Atty. Alon, tila nagulat at napako si Patricia sa kanyang salita. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga bagay na wala kang alam. Mariing wika ni Patricia habang umiiwas sa mga tanong ni Trixie. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.